Ang kwento ay nagsisimula matapos mabundol ng truck at mamatay, muling nagkatawang tao ang isang walang trabahong Japanese na lalaki sa isang malapantasya na mundo bilang si Rudies, anak ng eskrimidor na si Paul Greyrat at ng kanyang asawa ang manggagamot na si Zenith. Mabilis na natutong magbasa si Rudies at kalaunan ay nagsimulang magsanay ng mahika habang pinapanatili ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay. Kinuha ng mga magulang ni Rudies ang adventurer na si Roxy Migardia bilang kanyang magic teacher matapos mapansin ang kanyang talento. May mga reserbasyon si Roxy tungkol sa pagtuturo sa kanya dahil sa kanyang murang edad, ngunit pagkatapos masaksihan ng kanyang hindi pangkaraniwang kakayahang gumamit ng mahika ay tinupad niya ang kanyang pangako. Nangako si Rudies na magsusumikap para ma-rehabilitate ang sarili at gagawing pinakamahusay sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya para mamuhay ng masayang buhay, habang ang pamilyang Greyrat ay nagsasagawa ng welcome party para kay Roxy. Naaalala ni Rudies ang kanyang dating buhay, nang siya ay pinalaya sa kanyang bahay at mabundol ng isang truck habang sinusubukang iligtas ang ilang mga bata. Inugugol niya ang mga sumunod na buwan kasama si Roxy at natuto ng mahika hanggang sa kanyang 5 taong gulang na pagdiriwang ng kaarawan, nang ipahayag ni Roxy na wala na siyang ibang ituturo kay Rudies at hawak niya ang pagsusulit sa pagtatapos. Si Rudies ay umalis sa kanyang bahay sa unang pagkakataon sa susunod na araw at sinamahan ni Roxy. Nababagabag siya sa kanyang dating trauma nang marahas siyang pinahihirapan ng kanyang mga kasamahan sa paaralan, ngunit nalampasan niya ito nang makita niya kung paano nakipag-isa ng maayos si Roxy sa mga taga-nayon, sa kabila ng pagkiling sa kanya dahil sa kanyang pamana ng demonyo. Nagtagumpay si Rudies sa paggawa ng napakalaking bagyo sa panahon ng pagsusulit, at idineklara ni Roxy na siya ay nakapasa. Nagpatuloy si Roxy sa kanyang paglalakbay at ipinahayag ni Rudies ang kanyang pasasalamat kay Roxy para sa lahat ng kanyang nagawa. Si Rudies ay nagsimulang maglaro sa labas ng mag-isa matapos mawala ang kanyang pagkabalisa sa pag-alis sa bahay, hanggang sa nailigtas niya ang isang kalahating anak ng elf. Sa tingin niya ay isang batang lalaki na nagngangalang Sylphid mula sa isang grupo ng mga bully. Nakipagkaibigan si Sylphid kay Rudies at nagsimulang mag-aral ng mahika, at natuklasan na may kakayahan din si Sylphid na gumawa ng mahika nang hindi gumagamit ng mga incantation. Tuwang-tuwa ang pamilya Greyrat nang malaman na buntis na naman si Zenith, ngunit panandalian lang ang kanilang kagalakan. Sinabi ni Lilia na siya rin ay buntis kasunod ng isang relasyon kay Paul. Upang maiwasan ang galit ni Zenith, hinikayat ni Rudies ang kanyang ina na patawarin siya sa pamamagitan ng pagpapaako kay Paul ng buong pananagutan para sa insidente, na nakuha niya ang pagpapahalaga at katapatan ni Lilia. Isinasaalang-alang ni Rudies na umalis upang mag-aral sa Renoa Magic Academy, pagkatapos makatanggap ng liham mula kay Roxy na humihikayat sa kanya na gawin ito. Ngunit ayaw ni Sylphid na umalis si Rudies, kaya pinili niyang maghanap ng trabaho para matulungan din itong magbayad para sa kanyang tuition. Sa pag-alis ni Ghislaine at Rudies sa nayon, nakatanggap siya ng liham mula kay Paul kung saan ipinaliwanag niya na nakakuha siya ng trabaho sa pagtuturo upang matulungan siya at si Sylphid na magbayad para sa kanilang pag-aaral. Sa sumunod na 5 taon, pinigilan siya ni Paul na umuwi o makita si Sylphid. Nakilala ni Rudies ang kanyang amo, si Philip Furious Greyrat, na siya ring alkalde at pinsan ng kanyang ama sa lungsod ng Roa at inatasang magturo sa anak ni Philip na si Ares. Alam ni Rudies na hindi siya pakikinggan ni Ares, kaya gumawa siya ng paraan para makuha ang tiwala niya sa pamamagitan ng pagkidnap ng may pahintulot ng ama ni Ares. Si Rudies at Ares ay nahuli, at matapos siyang hikayatin na makipagtulungan, ginamit ni Rudies ang kanyang kapangyarihan upang tulungan si Ares na makatakas. Pumalik sa Roa, nalaman ni Rudies na ang isa sa mga alipin ni Philip ay nakikipagtulungan sa kanilang mga kidnapper at ginamit nila ang kanyang ideya upang magsagawa ng aktwal na pagkidnap. Upang ipagtanggol si Ares, nilabanan ni Rudies ang mga kidnapper hanggang sa dumating si Ghislaine na pinatay ang mga manloloko at inaresto ang katulong. Tinanggap ni Ares si Rudies bilang kanyang tutor at inanyayahan itong tumira kasama niya. Pinasasalamatan ni Philip si Rudies sa pagtanggol kay Ares, at pinaalalahanan siyang huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanyang kaugnayan sa pamilyang Greyrat o siya ay muling hahabulin. Habang sinimulang turuan ni Ghislaine sina Ares at Rudies ng swordmanship, tinuruan din sila ni Rudies ng magic, literacy at matematika. Gayunpaman, madalas na hindi pumapasok si Ares sa paaralan dahil sa pagkabagot, kaya nagpa siya si Rudies na gantimpalaan siya ng isang araw na pahinga bawat linggo. Sinubukan ni Ares na bigyan si Rudies ng isang mamahaling libro habang naglalakad sa lungsod, ngunit tumanggi si Rudies na nangangatuwiran na hindi siya makakapagbigay ng mga regalo sa mga tao nang walang sariling pera, at iminumungkahi na bibigyan siya ng kanyang ama ng allowance. Pinigyan ni Ares si Rudies ng isang vial na dati niyang gusto at kasama ng kanyang allowance, na naglalagay sa kanya sa isang mahigpit na lugar dahil natatakot siyang aminin kay Ares at ni Ghislaine na sa katunayan ito ay isang aphrodisiac.
Sa papalapit na ika-10 kaarawan ni Ares, pinahihintulutan si Rudiez sa kanyang guro sa pagsasayaw na bigyan siya ng ilang sandali para gamitin ang kanyang bagong bakanteng oras upang matuto ng iba pang mga wika. Sa kabila nito, bahagya ng bumubuti ang pagsayaw ni Ares at pinag-iisipan niyang sumuko, ngunit hinimok siya ni Rudiez na magpatuloy at nagsimulang tumulong sa kanyang mga aralin. Pinagbubuti ni Rudiez ang kanyang mga kasanayan sa wikang banyaga sa tulong ni Ghislaine at Roxy habang si Ares ay nahihirapan. Sa araw ng party, nabigo siyang sumayaw sa isa pang maharlika. Matapos himukin si Ares na isama ang ilan sa kanyang mga talento sa pakikipaglaban sa kanyang mga gawain, pumasok si Rudiez at tumulong na sumayaw sa kanya. Kasunod ng mga kasiyahan, pinuntahan ni Rudiez ang lolo ni Ares, si Soros na nakapansin ng kakaibang bola ng liwanag sa kalangitan at nag-aalala na ito ay isang nakakatakot na senyales. Pagkalipas ng 2 taon, si Ares at ang kanyang pamilya ay naghandog kay Rudiez ng isang birthday party, na hindi niya nagustuhan dahil ang kanyang sariling pamilya ay hindi nakapunta dahil sa pagtaas ng aktibidad ng halimaw sa buong bansa. Pinigyan si Rudiez ng mataas na kalidad na magic staff, at ipinahayag ni Philip ang kanyang pagnanais na pakasalan ni Rudiez si Ares at hiwalayan pagkatapos ngunit tumanggi si Rudiez. Isang napakalaking cloud mana ang nabuo sa kalangitan pagkalipas ng ilang araw, at ipinadala ng maalamat na bayani na si Perugius Dola ang kanyang assistant na si Almenfee upang mag-imbestiga. Inatake ni Almenfee si Rudiez na nagsasanay gamit ang kanyang bagong staff kasama sina Ares at Ghislaine, na pinaghihinalaang siya ang responsable sa paglitaw ng napakalaking ulap. Ngunit ipinagtanggol siya ni Ghislaine at inihayag ang kanyang kawalang kasalanan nang bumalot sa kanila ang isang malaking kislap ng liwanag. Si Rudiez ay may maikling pakikipag-ugnayan sa isang mailap na imahe na kilala bilang Human God, na humihimok sa kanya na umasa at suportahan ang taong nagligtas sa kanyang mga bangungot. Pagkatapos ay nagising siya sa kanyang kasalukuyang anyo, kung saan natuklasan niya na sila ni Ares ay nawala sa Demon Continent at naligtas ni Rigerd Superdia, isang miyembro ng mapanganib na lahi ng Super na naging kaibigan nila at nag-aalok na samahan sila pauwi. Sa kanilang pananatili, nalaman ni Rudiez mula kay Rigerd na ang masamang reputasyon ng kanyang tribo ay nagmumula sa mga sinumpaang sibat na natanggap nila mula sa Demon Lord na sila Plus, na naging dahilan upang sila ay maging walang isip na mga mamamatay tao at ang sibat na hawak niya ay pagmamay-ari ng kanyang anak, na ang kamatayan sa kanyang mga kamay ay nagpabalik ng kanyang katinuan. Naantig si Rudiez sa ambisyon ni Rigerd na linisin ang pangalan ng kanyang lahi, at umalis ang 3 mula sa pamayanan sa kanilang paglalakbay sa Demon Continent. Sa lungsod ng Ricarizo, dumating sina Rudiez, Ares at Rigerd. Tinulayan ni Rudiez ang buhok ni Rigerd at pinamukha siyang miyembro ng tribo ng Migardia upang makapasok siya sa lungsod ng walang insidente. Silang 3 ay bumuo ng Dead End Adventure Group, ngunit ang kanilang kawalan ng karanasan ay humadlang sa kanila na kumuha ng mga quest na sapat na babayaran para sa kanila upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sumali si Rudiez sa paghahanap ng nawawalang alagang hayop sa rekomendasyon ng Human God, na humahantong sa kanila sa isa pang grupo ng mga adventurer na kumidnap ng mga alagang hayop upang mangolekta ng bounty para sa paghahanap sa kanila. Sinubukan ni Rudiez na tanungin ang mga kidnapper pagkatapos nilang matalo, ngunit inatake siya ng isa sa kanila na nag-udyok kay Rigerd na pumatay. Si Rigerd ay pinagsabihan ni Rudiez na hindi na muling papatay. Ginamit ni Rudiez ang mas mataas na ranggo ng mga kidnapper upang pilitin silang kumuha ng mas mataas na ranggo ng mga quest para sa kanilang sariling partido, na nagpapaganda ng kanilang reputasyon. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Paul ay nawawala pagkatapos ng mana search sa Fituo maliban kay North, at iniimbitahan niya ang kanyang mga grupo na bumuo ng mga search party para hanapin sila. Samantala, si Rudiez at ang kanyang mga kasama ay naghahanap ng isang misteryosong halimaw sa gitna ng kagubatan upang makumpleto ang isang paghahanap. Dumating sila at 2 pang grupo na nagbabantay din sa halimaw. Ang isa sa mga grupo ay tinambangan ng mga halimaw, ngunit pinili ni Rudiez na maghintay na nagresulta sa pagkamatay ng isa sa mga adventurer. Inatake at pinatay ng halimaw ang kabilang partido bago ito mapatay ni Rudiez at ng kanyang mga kasama. Si Rudiez ay nilapitan ng isang adventurer sa Ricarizo, na nakaalam ng kanyang plano na harapin ang mas mataas na ranggo na mga quest at sinubukan siyang pagbantaan. Ngunit inilabas ni Rigerd ang kanyang pagbabalat kayo, ipinakita ang kanyang sarili bilang isang super, at pagkatapos ay nagbabanta na papatayin ng adventurer kung ibunyag niya ang kanilang lihim na inilipat ng panata ni Rudiez na protektahan si Ares. Nakipagsundo si Rudiez kay Rigerd pagkatapos umalis sa lungsod. Si Rudiez ay patuloy na naglalakbay kasama sina Ares at Rigerd hanggang sa isang lungsod ng seaside sa gilid ng Demon Continent, na hindi alam na si Roxy kasama ng 2 sa mga dating kasamahan ni Paul ay dumating din sa continent upang hanapin siya. Sa wakas ay nakarating si Rudiez at ang kanyang grupo sa isang baybaying lungsod na may daungan, habang si Roxy at ang kanyang partido ay sabay na dumating sakay ng bangka ngunit ang magkabilang panig ay nabigong magkasalubong.
Sa kasamaang palad para kina Rudies at Ares, ang bangkang inupahan ni Raigerd upang maglakbay sa karagatan ay masyadong mataas ang babayaran para sa kanya dahil siya ay isang super. Habang naghahanap ng solusyon, binisita si Rudies ng Human God, na nag-utos sa kanya na bumili ng pagkain sa isang partikular na lokasyon kung saan nakatagpo at pinakain niya ang isang nagugutom na palaboy. Ginamit ni Rudies ang kanyang demon eye para iligtas ang isang tao mula sa kapahamakan, at ipinakilala ng palaboy ang kanyang sarili bilang ang reincarnated ng Demon Emperor, si Kishirika Kishirizo na ginagantimpalaan siya ng isang demon eye na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng ilang segundo sa hinaharap. Pinili ni Rudies na ibenta ang kanyang staff upang makalikom ng pera para sa tiket ni Raigerd at masanay sa kanyang bagong kakayahan, ngunit si Raigerd ay nagalit sa kanya na sinabing ito ay makakasama sa damdamin ni Ares. Pagkatapos ay nagpakita ang lalaking iniligtas ni Rudies, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Gallus Cleaner. Si Roxy at ang kanyang mga kaibigan, sina Tolhand at Ilan Alice ay nagsimulang maghanap sa lungsod para sa anumang palatandaan ng nawawalang pamilya ni Paul, lalo na si Rudies. Sa kasamaang palad dahil naglalakbay si Rudies sa ilalim ng ibang pangalan, hindi alam ni Roxy na siya ay nasa parehong lungsod. Nadatnan ni Roxy sina Ares at Raigerd na nag-sparring habang ginagalugad niya ang lungsod, ngunit siya ay umalis nang malaman niyang pareho silang super. Nagpasya si Roxy at ang kanyang mga kasamahan na maglakbay sa susunod na nayon matapos hindi makahanap ng anumang impormasyon. Samantala, tinulungan ni Gallus si Rudies at ang kanyang mga kasama sa pagpupuslit kay Raigerd sa barko kapalit ng pagpapalaya ni Rudies ng ilang bagay para sa kanya sa Zandport, na nagpapahintulot kay Rudies at Ares na umalis sa lungsod sakay ng barko. Pagdating ni Rudies sa Zand, dumiretso siya sa pugad ng smuggler, kung saan nilayon niyang palayain ang mga binatang hayop na pinanatiling bihag ng mga smuggler. Nanatili si Rudies upang palayain ang isang mahiwagang aso habang pinapatay ni Raigerd ang lahat ng mga smuggler at dinala ang mga kabataan sa ligtas na lugar. Gayunpaman, si Rudies ay tinambangan at nahuli ng dalawang mga halimaw na lalaki na sinusubukan ding iligtas ang mga bata at ang kanilang sagradong hayop. Nagpasya silang dalhin si Rudies sa kanilang bayan para tanungin, na napagkakamalang isa siya sa mga smuggler. Si Rudies ay nakakulong sa Doldia Village kung saan nakasama niya ang isa pang bilanggo, si Gis na isang rogue. Ang village ay pinasok ng mga smuggler na gustong hulihin ang mga Beast Children pagkaraan ng ilang araw, at parehong sina Rudies at Gis ay lumabas at tumulong sa mga lokal, maliban kay Gallus na nagpahayag na siya ang pinuno ng mga smuggler na nanloko kay Rudies upang magamit bilang isang panggulo para salakayin ang mga mandirigma ng nayon. Sama-sama nilang tinalo ang lahat ng mga kalaban at napagtanto na si Gallus ay napakalakas para sa kanya upang labanan ng mag-isa, kaya isinasaalang-alang ni Rudies na payagan siyang tumakas hanggang sa dumating ang sagradong hayop upang tulungan si Rudies at tinalo nila si Gallus. Humihingi ng paumanhin ang mga taga-nayon sa pagsisi kay Rudies at nagpapasalamat sa kanyang tulong. Ang lolo ni Ares ang sinisisi sa kalagayan ng lungsod kasunod ng mana surge na inalis sa kanyang posisyon at pinugutan ng ulo sa harap ng hari. Si Rudies at ang kanyang mga kasama ay napilitang manatili sa Doldia Village sa susunod na 3 buwan habang nagsisimula ang tag-ulan. Nakipagkaibigan si Ares sa ilan sa mga Beast Children sa panahong ito, lalo na si Tona, ang anak ni Gais ang pinakamahusay na mandirigma ng nayon. Nang ipakilala ang pangalan ni Ghislaine, negatibo ang reaksyon ni Gais na inihayag na si Ghislaine ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae na tumakas sa komunidad maraming taon na ang nakalipas, at ngayon ay itinuturing na isang mangangalakal dahil sa pagtanggi na maging isang tagapangalaga ng nayon. Naging interesado si Tona sa pag-aaral ng sword fighting, at masayang sumang-ayon si Ares na maging kanyang tutor. Si Rudies at ang kanyang mga kasama ay handa nang umalis pagkatapos tumigil ang ulan pagkalipas ng 3 buwan. Nagalit si Tona dahil aalis na si Ares at nakipaglaban sa kanya dahil dito. Hinikayat siya ni Gais na humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagsisiwalat na si Ghislaine ay isang mapanghimagsik na bata, at pinahintulutan ng komunidad na siya ay kidnapin ng isang adventurer upang siya ay makaalis. Nagsisisi siya ngayon na hindi niya sinubukang intindihin si Ghislaine bago ito mawala. Si Rudies at ang kanyang mga kasama ay naglakbay patungo sa banal na lupain ng Miles, kung saan sinamahan sila ni Gis. Ang milisya ng kabisera ng Miles ay naabot ng partido. Naisip ni Rudies na dapat magpahinga ang lahat habang umalis si Gis sa grupo. Natuklasan ni Rudies ang isang tila pagkidnap at tinugis niya ang mga kidnapper. Nang harapin niya ang mga kidnapper, nagulat siya nang malaman niyang si Paul ang kanilang pinuno. Inihayag ni Paul na ang kanilang sariling nayon ay naabutan ng teleportation calamity at siya at ang kanyang grupo ay naghahanap sa lahat ng dako para sa mga nawawalang taga-nayon at kanilang mga pamilya sa nakalipas na ilang taon at kalahati. Tinanong ni Paul si Rudies kung bakit hindi niya sinubukang magsulat ng mensahe o kahit na isipin ang tungkol sa iba pang mga biktima ng kalamidad nang sabihin sa kanya ni Rudies ang tungkol sa kanyang paglalakbay mula sa Demon Continent, at walang paliwanag si Rudies.
Nag-away sila at si Norn lamang ang namamahala sa paghihiwalay sa kanilang dalawa. Umalis si Rudies matapos makitang hinamak siya ng partido ni Paul, na nagdudulot ng mga alaala ng pagtakwil sa nakaraang buhay. Nang mapansin ni Ares na masama ang pakiramdam ni Rudies, ginawa niya ang lahat para siya ay sumaya at ito ay pinahahalagahan ni Rudies. Si Paul ay binisita ni Giz na nagpahayag ng kanyang sarili bilang isang miyembro ng partido ni Paul, at sinabihan siya na humingi ng tawad kay Rudies na sinasabi sa kanya na si Rudies ay isang bata lamang. Pinabangungot si Paul tungkol sa maaaring mangyari kay Rudies at nagpas siyang umiwas sa alak. Muling nagkita sina Rudies at Paul kinabukasan. Bagamat hindi maganda ang kanilang unang pagkikita, alam ni Rudies na hindi nauunawaan ni Paul ang kanyang mga intensyon at sinusubukan niyang gumawa ng mga pagbabago. Nagkasundo sila pagkatapos magkaroon ng pag-uusap. Sa kabila ng katotohanang nawawala ang pamilya ni Ares, sinabi ni Rudies na pagkatapos niyang maibalik si Ares, patuloy niyang hahanapin ang iba pa niyang pamilya. Kasunod ng kanilang paghihiwalay ni Rudies, nalaman ni Paul mula kay Giz na ipagpapatuloy niya ang paghahanap para sa iba pang pamilya ni Paul, na bibisitahin ang mga rehiyon na hindi pa nila napupuntahan. Si Roxy ay bumalik sa kanyang tahanan, kung saan niya muling nakasama ang kanyang mga magulang habang si Rudies at ang kanyang mga kasama ay tumawid sa dagat patungo sa Central Continent. Isinasaalang-alang ni Roxy na umalis kaagad, na nakakaramdam pa rin na hindi siya kabilang dahil hindi niya magagamit ang telepathy upang makipag-ugnayan sa kanyang iba pang mga taga-nayon. Ngunit pagkatapos ay nalaman niya kung gaano siya namimiss ng kanyang mga magulang. Nalaman ni Roxy mula sa kanyang ama at ina na binisita sila ni Rudies 2 taon na ang nakalipas, at naglakbay siya kasama ang kanyang mga kasamahan upang ipagpatuloy ang paghahanap sa Demon Continent para sa natitirang bahagi ng kanyang pamilya, at napanatag si Roxy na si Rudies ay ligtas. Muling nakipagkita si Rudies sa Human God, at nakatanggap ng mga tagubilin kung paano muling makakasama sina Lilia at Aisha. Nagpadala si Rudies ng liham kay Roxy, na nagtatrabaho bilang isang guro sa palasyo, at iniligtas si Aisha mula sa ilang mga tumutugis pagdating nila sa Chiron Kingdom. Si Rudies ay sumusunod sa Human God at hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanyang kapatid na babae. Si Rudies ay ipinatawag sa palasyo para sa isang pulong kay Roxy, ngunit siya ay nahulog sa isang bitag na itinakda ng ikapitong prinsipe ng Chiron, si Pax na inagaw si Lilia. Si Pax na iniibig si Roxy, ay nagsasabi na plano niyang agawin ito gamit si Rudies bilang isang decoy. Si Rudies ay binisita sa kanyang selda ng ikatlong prinsipe ng Chiron, si Zenobo na humahanga sa kanya dahil sa mga eskultura ni na Roxy at Rigerd at gustong maging kanyang apprentice. Nang ipaliwanag ni Rudies na si Pax lamang ang may kakayahang sirain ng selyo sa kanyang selda, pumayag si Zenobo na tumulong. Samantala, dinala ng mga gwardya ni Pax sina Rigerd, Ares at Aisha sa palasyo kapalit ng pagpapalaya sa kanilang mga pamilya mula sa mga kamay ni Pax. Pagkatapos ay kinidnap ni Zenobo si Pax, at ipinaliwanag ni Aisha na si Zenobo ay isang pinagpalang bata na may pambihirang lakas, na napunta sa pamamagitan ng moniker ng prinsipe ng Decapitator. Pinilit si Pax na palayain si Rudies ni Zenobo, habang ang mga gwardya ni Pax ay tumanggi na tumulong pagkatapos nilang malaman na ligtas ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos nito, pinauwi sina Lilia at Aisha na binigyan ni Lilia si Rudies ng kwintas na ginawa ni Sylphid para sa kanyang ika-10 kaarawan, pati na rin ang damit na panloob ni Roxy. Pagkatapos ay binigyan ni Rudies si Aisha ng kanyang forehead protection bilang isang alaala. Humingi ng paumanhin si Aisha kay Rudies sa pagtawag sa kanya ng isang pervert habang sila ay papalayo, na nagpapahiwatig na kilala niya ang kanyang tunay na pagkatao sa lahat ng panahon. Samantala, dahil sa insidente, ipinatapon sina Pax at Zenobo mula sa Chiron Kingdom sa ilalim ng pagkukunwari na manatili sa ibang bansa. Nang madaanan ni Rudies, Ares at Rigerd si Orsted, ang Dragon God, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Si Ares at Rigerd ay natakot at tumangging kumilos, ngunit hindi pinansin ni Rudies ang kanilang mga pakiusap at tinanong ito. Tinanong ni Orsted si Rudies tungkol sa Human God, at inatake siya sa pag-aakalang si Rudies ay isa sa kanyang mga apostol. Sinubukan ni Rigerd at Ares na protektahan si Rudies, ngunit madaling natalo sila ni Orsted at pinatay si Rudies. Nakita ni Rudies ang Human God habang siya ay namatay, na nagsabi na si Orsted ay isinumpa ng maraming sumpa, ang isa ay sumpa sa lahat ng nabubuhay na nilalang upang matakot sa kanya. Ngunit hindi apektado si Rudies sa kabila ng hindi alam ang tunay na intensyon ng Human God, at pinasalamatan siya ni Rudies sa kanyang tulong. Ngunit sa halip na mamatay ay bumalik siya sa mundo kung saan nalaman niya na ang kalooban ni Orsted ay ang iligtas ang kanyang buhay at buhayin siya bago umalis ang dalawa. Sinabi ni Rudies ang kanyang kaugnayan sa Human God kay Rigerd, gayon din ang impormasyon na unti-unting natutunaw ang sobrang sumpa sa kanya. Kinabukasan, dumating ang grupo sa bayan ni Rudies kung saan niya naaalala ang mga nakaraang buhay tungkol sa kanyang pagkabata.
Sinabi ni Ryger na hindi na siya sasama dahil malakas na sina Rudies at Ares kaya hindi na nila kailangan ang kanyang proteksyon. Nagpaalam sina Rudies at Ares kay Ryger bago ito tumungo sa Roa. Muling nakita ni Ares si Ghislaine at ang kanyang lingkod na si Alphonse. Sinabi ni Alphonse na ang mga magulang ni Ares ay kapwa napatay sa teleportation incident, habang ang kanyang lolo ay pinatay upang tanggapin ang responsibilidad para sa sakuna. Inihayag din ni Alphonse na isang sangay ng pamilyang Greyrat ang nag-alok kay Ares ng pagkakataong magpakasal sa kanya upang maipagpatuloy ang linya ng pamilya, sa kabila ng pagsalungat ni Ghislaine. Pagkaraan ay nalaman ni Rudies na si Sylphid ay hindi natagpo ang patay, ngunit wala pa rin siyang ideya kung nasaan ito. Pumasok si Ares sa tent ni Rudies ng gabing iyon at nakitulog sa kanya. Sa susunod na umaga, natuklasan ni Rudies na si Ares ay nagpunta sa isang hindi kilalang lugar kasama si Ghislaine, na nag-iwan sa kanya ng pagkalungkot at pagkalito. Samantala, si Ares ay nagsimula sa kanyang sariling paglalakbay kasama si Ghislaine, upang palakasin ang kanyang sarili at maprotektahan si Rudies. Sa kabila ng pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang super, iniligtas ni Ryger ang ilang mga manlalakbay mula sa mga hayop na nakakuha ng kanilang pasasalamat. Si Zenobia at Geese ay nagpatuloy sa kanilang sariling mga paglalakbay. Sa Doldia Village, patuloy na nagsasanay sina Guys at Tona. Pinuntahan ni Roxy si Kishirika at nag-aalok na tulungan siyang magbayad. Bilang sukli sa kanyang tulong, ginamit ni Kishirika ang kanyang demon eye upang makita ang pamilya ni Rudies. At natuklasan na sina Aisha at Lilia ay ligtas na nakabalik kasama sina Paul at Norn habang si Zenith ay nasa teleportation labyrinth sa lungsod ng Rapan ng Begarit Continent. Mabilis na nagplano si Roxy at ang kanyang mga kasama na maglakbay sa Begarit Continent. Nanlungo pa rin si Rudies, ngunit pagkatapos managinip tungkol kay Zenith, napagtanto niya na mayroon pa rin siyang responsibilidad na hanapin ito at lampasan ang kanyang mga takot na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa kabilang banda, sinusubukang hikayatin ni Sylphid ang isang hindi kilalang grupo na tanggapin si Rudies sa kanilang hanay. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.